abaya hawa, siya awasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Wakwarta wab abaya hawa. Kal halal hawad abaya hawa alhayam. Bahasa masyayak hawasay. Bahasam raw kakadas. Kuam yasharala elda oper Maharlika Philippines. Tawada abay hawa. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 45 and 46. Dalawang chapter talakay natin. Okay, sa Book of Jasher. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 45, verse 1 to 32. At ng panahong iyon, sa taong iyon, na siyang taon ng paglusong ni Joseph sa Ehipto. Pagkatapos na siya'y ipagbili ng kaniyang mga kapatid, na si Ruben na anak ni Israel, ay naparoon sa Timna at nag-asawa kay Eliram na anak ni Abi na Kananeo, at siya'y naparoon sa kaniya. At si Eliram na asawa ni Ruben ay naglihi at ipinanganak sa kaniya si Hanok, si Palo, si Jezron at si Carmi na 4 na lalaki. At kinuha ni Simeon ang kaniyang kapatid na si Dina na maging asawa niya. At ipinanganak niya sa kaniya si Memuel, si Yamin, si Ohad, si Jasin at si Zolkar na 5 lalaki. Okay. Ngayon si Ruben nag-asawa. So, ilang anak ni Ruben? 4. Pero ito si Simeon, anak niya sa kapatid niya si Dina, 5. Aba, kapatid niya, isang nanay lang at saka isang tatay. Walang nagawa si Israel. Ganon, tuloy tayo. At pagkatapos ay naparoon siya kay Bona na kaniyang asawa, ang babaeng Kananeo, na siyang binihag ni Simeon mula sa bayan ng Sikem. At si Bona ay nasa harap ni Dina, at inalagaan si Dina. At naparoon si Simeon kay Bona sa kaniya, at ipinanganak si Bona si Saul, at ipinanganak ni Bona si Saul. At si Juda ay naparoon ng panahong iyon sa Adulam, at siya'y naparoon sa isang lalaki ng Adulam. At ang kaniyang pangalan ay Hera. At nakita roon ni Juda ang anak na babae ng isang lalaki na mula sa Kanaan. At ang kaniyang pangalan ay Aliyah, na anak ni Zoa. At kaniyang kinuhang asawa at nagkaroon ng anak sa kaniya. At ipinanganak ni Aliyah kay Juda si Er, si Onan at si Shelo, 3 anak na lalaki. Ito pala si Saul. Haring Saul, di ba? Haring Saul. Anak pala ni Simeon at saka ni Buna. Kaya pala mas tumatso. Itong Buna yung dalagitang maganda to eh. Nagaling sa Sikem. Oh. Yung bihag nila. Unang asawa to ni Simeon. Pangalawa lang tong kapatid niya. Dina. Pero, walang gubot. Oh. Walang gubot. Kasi, yun ang kaugalian nila eh. Pero sa Pilipinas, gubot. Grabe no. Kasi, hindi pala Remnant Hebrew Israelite. Ano pala? Operian tribe pala sila. Kaya lang reklamo. Kunin lang bisa gusto mo asawa. Ngayon, ito si Buna. Anong ginawa ni Buna? Nag-alaga kay Dina. Oh, inalagaan niya si Dina. Pero siya ang unang asawa. Kay Juda naman, nag-asawa rin. Tuloy tayo. Basa. At si Levi at si Isakar ay naparoon sa lupain ng silanganan. At sila ay nagsipag-asawa sa mga anak
sila ay naparoon sa lupain ng Kanaan, sa bahay ng kanilang ama. At ipinanganak ni Adina kay Levi si Gerson, si Sehat, at si Merari, 3 anak na lalaki. At ipinanganak ni Arida kay Isakar si Tola, si Foba, si Hob, at si Samron, ng 4 na lalaki. At si Dan ay naparoon sa lupain ng Moab, at nag-asawa kay Aplalet na anak ni Chamudan na Moabita, at dinala niya siya sa lupain ng Kanaan. Si Hob pala. Ito si Hob, ang tatay pala niya, si Isakar. Ay, si Sakar. Tapos, ang nanay, si Arida, na anak, na apo ni Joktan, na anak ni Huwab, ni Hubab, na apo ni Joktan. Dito sa silangan, dito sa ating bansa. Ito pala dalawang magkapatid na kasawa sa mga... Oh, si Levi at saka si Isakar. Dito siya makuha. Kaya lang, hindi sila dito nakatira. Dinala nila sa Kanaan. Pinsan nilang tiyahe, ano? Tiyahe na pinsan, gano'n. Oo. So, dito natin nalaman na ito pala si Job. Ano? Mabait to. Oh, yun si Job, Oo. nakaranas sa prosecution. Anak pala ni Isakar. Tuloy tayo. Libi yung siya. At si Aplalet ay baog. Siya'y walang anak. At pagkatapos ay naalaala ng alahayam si Aplalet na asawa ni Dan. At siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. At tinawag niya ang kaniyang pangalan na Chusem. At si Gad at si Neptali ay naparoon sa Haran. At kinuha mula roon ang mga anak na babae ni Amuram na anak ni Uz, na anak ni Nakor, upang maging asawa. At ito ang mga pangalan ng mga anak na babae ni Amuram. Ang pangalan ng matanda ay Mirima, at ang pangalan ng nakababata ay si Uzet. At kinuha ni Neptali si Merima, at kinuha ni Gad si Uzet, at dinala sila sa lupain ng Kanaan sa bahay ng kanilang ama. Yung granlulo mo pala, Siya ng Mirima, oh. si Neptali, Mirima kasawa. ang kanyang asawa, Mirima. si Merima, na taga Haran, na anak ni Os, na anak rin ni Nahor. Oh, kamag-anak lang nila ni Rebecca. Oh. At saka nila ni Sarah. Oh, itong dalawa, si Neptali at saka si... Puso pala talaga magkapatid. Kunin yung kapatid din, no? Oh, Oh, yung si Gad, oh, si Oset, oh. oh, magkapatid. Pero dito, gubot. Aw. Oh, tuloy. Masuko ng inahan. At ipinanganak ni Mirima kay Neptali si Yaksel, si Guni, si Jaser, at si Salem. 4 na lalaki. At ipinanganak ni Uset kay Gad si Sipion, si Chagi, si Shoni, si Isbon, si Eri, si Arodi, at si Arali. Ang lahat ay 7 anak na lalaki. At si Aser ay lumabas at kinuha na asawa si Adon na anak ni Apal, na anak ni Hadad, na anak ni Ismael, at dinala niya siya sa lupain ng Kanaan. At si Adon, na asawa ni Aser, ay namatay ng mga araw na iyon. Siya ay walang supling. At nangyari pagkamatay ni Adon, si Aser ay naparoon sa kabilang ibayo ng ilog at nag-asawa kay Hadora na anak ni Abimael, na anak ni Iber, na anak ni Seth. Ito si Aser, balo. Namatay yung asawa niya, si Adon, na walang anak. Ngayon, ang hilig kasi ni Aser ay dito sa, naparoon siya sa bilang ibayo ng ilog. Dito mahilig talaga siya sa ilog. Oh, ilog. Banon. That's why na Ilog. ang Tagalog at saka Subano, magkamag-anak, galing kay Aser yan. Tagalog, taga-ilog, Subano, taga-suba. Ano yung suba? Ilog. Suba, ilog. Tagalog. Pero ang asawa ni Aser, nga na si Hadura, balo din ito.
maganda to, matalino pa. Hadura. Oo. Tingnan natin ha. Sa lahi ito ni Heber. Si Hadura. Tingnan natin ha. May unang asawa to. May anak pa nga siya eh. Basa. At ang dalaga ay may magandang anyo, at isang babaeng matalino. At naging asawa ni Malkiel na anak ni Ilam, na anak ni Sem. At nanganak si Hadura ng isang anak na babae kay Malkiel, at tinawag niya ang kaniyang pangalan na Serah. At si Malkiel ay namatay pagkatapos nito. At si Hadura ay yumaon at tumahan sa bahay ng kaniyang ama. At pagkamatay ng asawa ni Aser ay yumaon siya at kinuha si Hadura na pinakapangasawa at dinala siya sa lupain ng Kanaan. At si Serah na kaniyang anak ay dinala rin niya sa kanila. At siya ay 3 taong gulang. At ang bata ay pinalaki sa bahay ni Israel. Pareho balo ha. Si Hadura balo. Kasi ang asawa niyang una, ito, si Malkiel. May anak sila. Ang anak nila, ito, si Serah. Si Aser, namatay ang asawa niya, walang anak. Pangasawa ni Aser, si Hadura. Yan ang nangyari. Si Aser, ang asawa niya, matalino. Ang anak rin ni Hadura, kay Malkiel, ay matalino din. Si Serah. Tuloy. At ang bata ay may magandang itsura. At siya ay yumaon sa mga banal na paraan ng mga anak ni Israel. Wala siyang kulang. At binigyan siya ni Yahweh ng kabinungan at pangkunawa. At si Hadura na asawa ni Aser ay naglihi at ipinanganak sa kaniya si Yemna, si Isba, si Isbi, at si Beria, 4 na anak na lalaki. At si Sabulon ay naparoon sa Madyan at nag-asawa kay Mirisa na anak ni Molad, na anak ni Abida, na anak ni Madian, at dinala siya sa lupain ng Kanaan. At ipinanganak ni Meroza kay Zubulon si Sered, si Elon, at si Jaklel, 3 anak na lalaki. Ito yung lahi mo, Pastor. Ito si Bulon. Si Bulon, ang asawa niya, si Madian. Ito anak to ni, lahi to ni Abraham tsaka ni Ketura. Dinala sa lupain ng Kanaan. Tapos yung anak ni Sibulon, ito yon, ay 3 anak na lalaki. 3. Kita mo yung pinanggalingan na lahi. Tuloy. At nagsugo si Israel kay Aram na anak ni Zuba, na anak ni Tera, na kumuha ng asawa para sa kaniyang anak na si Binhamin. Si Mekhalya na anak ni Aram, at siya'y naparoon sa lupain ng Kanaan sa sambahayan ni Israel. At si Binhamin ay 10 taong gulang ng kaniyang pakasalan si Mekhalya na anak ni Aram. At si Mekhalya ay naghihiyat ng anak kay Binhamin, si Bela, Becher, Asbel, Gera, at Naaman. 5 anak na lalaki. At si Binhamin ay yumaon pagkatapos at nag-asawa kay Aribat, na anak ni Samron, na anak ni Abraham, bukod pa sa kaniyang unang asawa. At siya ay 18 taong gulang. At ipinanganak ni Aribat kay Binhamin si Achi, Bos, Bopim, Chopim, at Ord, 5 anak na lalaki. Okay. Kayong nanonood sa YouTube channel, ito yung mga kaugalian ng mga Hebrew Israelite. Si Binhamin, 2 ang asawa. Pero ang unang asawa, hindi nagreklamo nga magdagdag pag-asawa. Biro mo, 10 taon ang edad ni Binhamin, nag-asawa siya. Tapos nag-asawa siya uli. Walang reklamo. Kasi yan talagang mga kaugalian. Pareho sa Islam. Islam at saka Hebrew faith ay the same. Pero kung magreklamo ka, ayaw, halatang hindi ka Hebrew Israelite.
Hindi ka lahi dyan. Baka Operian tribe ka. Ang Operian tribe ay Hebrew-Hintil. Hindi talaga Hebrew-Israelite. Reklamo eh. Nasa lalaki naman yan eh. Kung malay mo, binibiro-biro ka lang. Tapos sumakay ka rin sa biro. Ganun lang yun eh. Kami mga lalaki, alam namin ang kakayahan sarili namin. Hindi kami pumasok sa hindi namin kaya. Baka mapahiya pa kami. Oo. Mapahiya pang manoy namin. So, minsan kasi yung biro-biro, pero dito malalaman ang tunay niyong pagkatao. Na, kasi dito sa silangan, may mga hintil sa Malakay chapter 1 verse 11, mga hintil nga nagpuri kay Yahweh. Yahweh nga kayo, pero hindi kayo remnant Hebrew Israelite. Hintil kayo na lahi ni Joktan, ni Ofer, at saka ni Huwab. Gets nyo yung nanood sa YouTube channel? Na mga asawa nyong reklamo agad, gubot agad ang atupag pag bibiruin ng asawang lalaking Hebrew Israelite? Ganon? Tuloy na tayo. Tama na. Bugbog sarado na kayo sa akin. At nang mga araw na yon ay naparoon si Juda sa bahay ni Sem. At kinuha si Tamar na anak ni Elan, na anak ni Sem, upang maging asawa ng kaniyang panganay na si Er. At si Er ay naparoon sa kaniyang asawa na si Tamar. At siya ay naging kaniyang asawa. At nang siya ay lumapit sa kaniya ay kaniyang itinapon ang kaniyang binhi sa labas. Ang kaniyang gawa ay masama sa paningin ni Yahweh. At pinatay siya ni Yahweh. At nangyari pagkamatay ni Er, na panganay ni Huda, na sinabi ni Huda kay Onan, "Bumaroon ka sa asawa ng iyong kapatid at pakasalan mo siya bilang pinakamalapit na kamag-anak. At magbangon ka ng binhi sa iyong kapatid." Magbangon ba yan? Mabangon. Ang ginawa doon, withdrawal eh. Withdrawal yon. Tapos, tinapon. Masama ang withdrawal. Ayaw niyang magkaroon ng Anak. anak. Yung pag ganun doon, malapit nang lumabas ang bini niya, bunot. Tapos, iwisik sa labas. Galit si Yahweh. Patay. Pero, hindi nagkaroon ng binhi. makatira pa rin yon sa langit. Kasi mga ilik yan eh. Anak ni Judah yon eh. Alam kasi ng binhi. Pero doon sa Book of Jubilee, hindi na siya ibibilang sa remnant Hebrew Israelite. Mabilang na siya sa mga hintil na mga bansa. Pero sa New Heaven, New Earth pa rin. Hindi na sa Jerusalem. Walang mapunta sa impyerno. Ito namang isang kapatid, Gumaya rin. si Unan, Gumaya rin. una naman siya, Gumaya rin. tinapon din. Papatay, hindi siya kay Yahweh. Ayaw niya. Basa. At kinuha ni Onan si Tamar na kanyang naging asawa. At siya'y naparoon sa kaniya. Ibang utak. At ginawa rin ni Onan ang gawa ng kaniyang kapatid. At tinapon ang kanyang binhi. At ang kaniyang gawa ay masama sa paningin ni Yahweh. At kaniyang pinatay din siya. At nang mamatay si Onan, sinabi ni Huda kay Tamar, "Uuwi ka muna sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki ang aking anak na si Shelo." At hindi na kinalugdan ni Huda si Tamar na ibigay siya kay Shelo, sapagkat sinabi niya, "Marahil ay mamamatay din si Shelo gaya ng kaniyang mga kapatid." At si Tamar ay tumindig at umaon at tumaan sa bahay ng kaniyang ama. At si Tamar ay nasa bahay ng kaniyang ama ng ilang panahon. Yan. Hindi alam ni Judah ang totoong story na nagtapo ng binhi, kailan pinatay. Pero sa kanyang naisip, Namamatay yung anak ko. baka mamatay naman itong pangatlong anak ko. Para isinumpa itong dalawang magkasunod. So, Parang ganun ang experience niya. yan ang naisip niya. Ngayon, tuloy tayo. At sa pagsibol ng taon, si Aliyat na asawa ni Huda ay namatay. At si Huda ay naaliw dahil sa kaniyang asawa. At pagkamatay ni Aliyat,
si Huda ay nagdalamhati at umahon kasama ang kaniyang kaibigan na si Hera sa Temna upang gupitin ang kanilang mga tupa. At nabalita ni Tamar na si Huda ay umahon sa Temna upang gupitin ang mga tupa. At si Shelo ay lumaki na. At si Huda ay hindi nalulubog kay Tamar na maging asawa kay Shelo. Baka matulad si Shelo ng kaniyang mga kapatid na mga tay kung maging asawa niya si Tamar. Oh, yan. So, nabalo na rin si Huda. Si Juda, nabalo. Namatay si... Pero yung buhay pa, tuwa, maligaya si Juda kay Aliyah. Pero yung namatay, nagdalamhati siya kasi wala na siyang asawa eh. Pero anong sunod nangyari? At si Tamar ay tumindig at hinubad ang mga suot ng kaniyang pagkabalo. At naglagay siya ng lambong sa kanyang ulo at siya'y lubos na nagtalukbong na hindi na siya makilala at siya'y yumaon at naupo sa lansangan na nasa daan patungo sa Temna. At si Huda ay dumaan at nakita siya at kinuha siya ni Huda upang sipingan at siya ay sumama sa kanya at siya ay naglihis sa kanya at sa oras ng panganganak masdan may kambal sa kanyang sinapupunan at tinawag niya ang pangalan ng una ay si Perez at ang pangalan ng pangalawa ay si Sarah. Ito si Juda, dahil balo na siya, nalungkot siya sa nangyari, akyat siya sa tima, nanggupit siya sa mga tupa niya. Pagbaba niya, nakita siya ng babae. Hindi niya alam na manugang niya yon si Tamar. Nagtalukbong na eh. Ito siguro, sabi niya, sama ka sa akin, sipingan kita. Oh, yun, hindi detalyado dito, basta detalyado yung sa ano, na nagkabigayan ng ano. Dito, shortcut lang. Oo. Ngayon, yung nangyari, nabuntis kambal. Kambal ang kanilang anak. Detalyado ang 66 kasi dito. Mayroon palang detalyado rin doon. Oo. Okay. Tuloy tayo. O, pangalawa na. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 46, verse 1 to 20. Nang mga araw na iyon, si Joseph ay nakakulong pa sa bilangguan sa lupain ng Ehipto. Nang panahong iyon, ang mga tagapaglingkod ni Faraon na nakakulong din sa bahay kulungan ay nakatayo sa harap ni Joseph. Ang isa ay pinuno ng mga katiwala ng Saro at ang isa ay pinuno ng mga magtitinapay na pinakulong ng hari sa Ehipto. At ang kasalanan ng katiwala ng Saro ay kumuha ng alak at inilagay sa harap ng hari upang inumin. At ang magtitinapay ay naglagay ng tinapay sa harap ng hari upang kumain. At ang hari ay uminom ng alak at kumain ng tinapay. Siya at ang kaniyang mga lingkod at mga ministro na kumakain sa dulang ng hari. O, yan. Itong pinuno ng magtitinapay at saka pinuno ng magbigay ng saro sa alak ng hari, kulong yon kasama ni Joseph. Ngayon, anong kasalanan nila? Ito, nagkainan silang haring Paraon at saka yung mga matataas na tao. Tuloy. At samantalang sila'y kumakain at umiinom, ang katiwala ng Saro at ang panadero ay nanatili roon. At ang mga lingkod ni Paraon ay nakasumpong ng maraming langaw sa alak na dinala ng katiwala. At ang tinapay ay nasumpungan na ito'y panis na dinala ng panadero. At inilagay ng kapitan ng bantay si Joseph bilang tagapaglingkod sa mga punong kawal ni Faraon. Sa mga punong kawal ni Faraon ay nakulong sa 1 taon. At sa katapusan ng taon, silang dalawa ay nanaginip ng mga panaginip sa isang gabi sa lugar ng pagkakulong kung saan sila naroroon. At sa kinaumagahan ay pumunta si Joseph sa kanila upang alagaan sila gaya ng dati. At nakita niya sila at namasdan ang kanilang mga mukha ay nanlumo at
Itong dalawang pinuno sa ng saro, tagatid ng alak sa hari at saka yung magtitinapay, nakulong dahil biro mo naman, naglagay ng alak, may langaw pa. Ay, sa panis. Oo, tapos siya panis pang tinapay. Siyempre, galit talaga hari. Ano ba yung tungkulin niya, ha? Bibigay ka ng tinapay na panis, tapos ito namang alak, may mga langaw. O, kulong. Ngayon, ito, kasama ni Joseph, gilagaan ni Joseph to. Dalawa. Tapos na naginip. Pero si Joseph, pag maging gobernador yan, actually, ang posisyon ni Joseph doon, pangalawa siya sa hari. Kung baga mayroong first king, second king siya. Kailan siya ang nagpatakbo ng panggoberno sa Egypt, ang naging title niya, gobernador. Pero actually, kung sa presidente yon, siya ang vice president. Si Paraon ang presidente. Parang ganoon, pangalawang second siya, sa ranggo ni Paraon eh. Ngayon, nanaginip. Ngayon, anong panaginip? Tuloy. At tinanong sila ni Joseph, bakit malungkot ang inyong mga mukha sa araw na ito? At kanilang sinabi sa kaniya, kami ay nanaginip ng isang panaginip at walang makapagpaliwanag. At sinabi ni Joseph sa kanila, isinasamo ko sa inyo, isalaysay ninyo sa akin ang inyong panaginip at bibigyan kayo ng alahayang ng kasagutan ng kapayapaan ayon sa inyong ninanais. At ikinuwento ng pinuno ng katiwala ng saro ang kanyang panaginip kay Joseph. At sinabi niya, nakita ko sa aking panaginip at namasdan. Isang malaking baging ang nasa harapan ko at sa punong iyon ay nakita ko ang 3 sanga. At ang baging ay mabilis na namumukadkad at umabot sa napakataas na taas. At ang mga buwig nito ay hinog at naging mga ubas. Yan. Nakwento, ang panaginip. Ngayon, ano ang translation ni Joseph dito? Tuloy tayo. At kinuha ko ang mga ubas at piniga ko sa isang saro at inilagay ko sa kamay ni Paraon. At siya'y uminom. At sinabi ni Joseph sa kaniya, ang 3 sanga na nasa puno ng ubas ay 3 araw. Gayunmay sa loob ng 3 araw, iutos ng hari na ilabas ka dito sa kulungan at kaniyang ibabalik sa iyo ang iyong katungkulan. At iyong ipapainom sa hari ang alak gaya ng una nang ikaw ay kaniyang katiwala. Ngunit hayaan mo akong makasumpong ng biyaya sa iyong paningin na iyong alalahanin ako kay Paraon kapag nakabalik ka na doon at ilabas mo ako sa bilangguan na ito sapagkat ako ay ninakaw mula sa lupain ng Kanaan at ipinagbili bilang alipin sa dakong ito. Ito yung kasalanan ni Joseph. Yung nagtiwala siya sa tao na ipalabas siya. Ayaw ni Yahweh yung ganon. Ma-declare natin sa last. Pero mabalik sa tungkulin yung katiwala ng saro. O, ngayon, yung isa naman, At gayon din ang sinabi sa iyo, hinggil sa asawa ng aking amo ay hindi totoo. Sapagkat inilagay nila ako sa piitan na ito ng walang kabuluhan. At ang katiwala ng saro ay sumagot kay Joseph na nagsasabi, kung ang hari ay gumawa ng mabuti sa aking gaya ng una, ay aking gagawin ang lahat ng iyong ibig. At ikaw ay may lalabas sa piitan na ito. At ang pinuno ng magtitinapay, nang makitang tumpak na naipaliwanag ni Joseph ang panaginip ng katiwala ng saro, ay lumapit din at isinaysay ang kabuuan ng kaniyang panaginip kay Joseph. At sinabi niya sa kaniya, sa aking panaginip ay nakita ko at narito ang 3 bakol na puti sa ibabaw ng aking ulo. At ako'y tumingin at narito, nasa pinakaitaas na bakol ang lahat ng sari-saring pagkain ni Paraon. At narito, kinakain ng mga ibon mula sa aking ulo. So yan ang panaginip sa magtitinapay. Ngayon, tuloy. Sinabi ni Joseph sa kaniya, ang 3 bakol na iyong nakita ay 3 araw. Gayunmay sa loob ng 3 araw, ay ilalabas ka dito sa kulungan at hahatulan ka ng kamatayan dahil hahagupitin ni Paraon ng
panaginip. Sa mga araw na iyon, ang reyna ay malapit ng manganganak. At ng araw na iyon, ay nanganak siya ng isang anak na lalaki sa hari ng Ehipto. At ipinahayag ng hari na mayroon siyang panganay na anak na lalaki at ang lahat ng tao ng Ehipto, kasama ang mga pinuno ng mga lingkod ni Faraon, ay labis na nagagalak. Yan. Masama. Ito na. Pangit ng panaginip. Mayroong nag-ano ng kasiyahan si Faraon dahil nanganak yung asawa niya, yung reyna. Ngayon, anong nangyari? Kasunod. At sa ikatlong araw ng kaniyang kapanganakan, si Faraon ay gumawa ng isang piging para sa kaniyang mga pinuno at mga lingkod, para sa mga hukbo ng lupain ng Suwar at ng lupain ng Ehipto. At ang buong bayan ng Ehipto at ang mga lingkod ni Faraon ay naparoon upang kumain at uminom na kasama ng hari sa kapistahan ng kaniyang anak, at upang magalak sa kagalakan ng hari. At ang lahat ng mga pinuno ng hari at ang kaniyang mga lingkod ay nagalak ng panahong iyon sa loob ng 8 araw sa kapistahan. At sila ay nagsaya sa lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika na may mga panderita at may mga sayaw sa bahay ng hari sa loob ng 8 araw. Mula sa panganak sa asawa niya, yung reyna, after 3 days, nagkaroon ng piging, kasiyahan. So, mula sa kasiyahan, 8 araw yon. After 3 days, 8 araw. Ngayon, itong 3 days ngayon, dito yon ang persecution at saka kalayaan tong kasama ni Joseph sa kulungan. Basa. Ang pinuno ng katiwala ng Saro ay nakabalik sa kanyang tungkulin at ang pinuno ng magtitinapay ay hinatulan ng hari ng kamatayan, kung saan ipinaliwanag ni Joseph ang kanilang panaginip. At nakalimutan si Joseph ng pinuno ng Saro at hindi siya binanggit sa hari gaya ng kanyang ipinangako, sapagkat ang bagay na ito ay mula sa Yahweh upang parusahan si Joseph dahil siya ay nagtiwala sa tao. At pagkatapos nito ay nanatili si Joseph sa bilangguan ng 2 taon hanggang sa matapos niya ang 12 taon. 12 years lahat. Pero murang nakalaya doon, 2 years, no? Nakalaya yung 2 na hinulaan niya sa panaginip. Ngayon, nagalit si Yahweh. Ito ha. At nakalimutan si Joseph ng pinuno ng Saro at hindi siya binanggit sa hari gaya ng kanyang ipinangako. Sapagkat ang bagay na ito ay mula sa Yahweh upang parusahan si Joseph dahil siya ay nagtiwala sa tao. Hindi talaga tayo pwede magtiwala sa tao. Kaya hawa lang lahat. Ang kasalanan ni Joseph, madalas kasalanan nating mga taga-operya na mga Rimnan Hebrew Israelite dito. Kailan ba ito lumabas ang pera? Parang ang tao mo nang asahan. Si Supremo, si Tiborcio. Nako, Yahawa ka diretso. Si dami-dami pang. Kaya Yahawa, Aba Yahawa, sa'yo lahat ang pagpapala. Sa'yo kami nagtitiwala. Huwag magtiwala. Pagwan, eto nagalit si Yahawa, pinarusahan. Kasi nagtitiwala si Joseph, yung isang unang hinulaan niya, binigyan ng kahulugan, yung magpinuno ng Saro. Kasalanan yun eh. Yan ang madalas kasalanan natin. Laging, kailan ba? Kaya hawa ka magtiwala, huwag ka magtiwala sa tao. Dahil ito, halos perfect si Joseph, pero dito siya bumagsak. Ito yung kasalanang nagawa niya.
Ano bang sinabi sa talata? Ito, basa. Jeremias chapter 17 verse 5. Ganito ang sabi ni Yahweh. Sumpa ang tao na nagtitiwala sa tao at gumagawa ng kaniyang binhi ayon sa laman. At ang puso ay humihiwalay sa Yahweh. Oh, ang puso niya humiwalay kay Yahweh kasi ang kanyang puso doon na nagtiwala sa tao. Para bang ang blessing ni ano, ang blessing ni ano, anong blessing na? Lahat ng bagay sa mundo kay Yahweh yan. Mayroon ngang nagreklamo doon eh. Sabi ng nag-comment doon sa ano, sa awit mo. Sabi niya, awit ng Christian yan. Pinalitan na yung pangalan ng Creator, tsaka Savior, Messiah. Defiled yan. Marumi pa rin yan. Kumukuha kayo ng awit ng Christian. Dapat gagawa kayo ng sarili inyong awit. Sinagot ko, walang property si Satanas. Lahat ng property sa buong mundo, pati buhay natin, ang may-ari si Yahweh. Ngayon, ginamit ni Satanas, binawi lang namin. Gets mo? Oh, sabi ko, gets mo? Anong defiled? Walang defiled doon. Walang property si Satanas sa mundong ito. Kaya Yahweh lahat. Ganon. Kasi pag umasa ka sa tao, parang property na niya eh. Kailan ba ma-release yung pera na yan? Kailan ba? Madalas pa naman niya si nanay, ganon. Kasalanan niya. Puro umaasa. Kailan ba? Kailan ba? Kaya hawa ka magtiwala. Kaya hawa, huwag ka sa magtiwala sa tao. Dahil sumpa oh. Ganito ang sabi ni Yahweh, sumpa ang tao na nagtitiwala sa tao. The seed of Yahweh curse is the man who trusts in man. So, di tayo magtiwala. Doon tayo kay Yahweh magtiwala. Lalong walang mangyari. Mabuti lang na naginip si Paraon. At yun, pinatawag si Joseph. Kasi kung hindi na naginip, wala talaga, di talaga makalabas si Joseph sa kulungan. Dadako na tayo sa panalangin, Pastor Richard. Naman, parang hope niya yun eh, sa ano yung lalaki. Mabanggit ako sa Oo. Paraon. Mabanggit ako sa Paraon. May ilabas. Okay, tayo pong lahat ay muling manalangin. Aba Yahweh, sa iyo ang pinakamataas na karangalan, papuri, pagsamba at pagluwalhati. Lahat ng papuri na ibinibigay ng sanglibutan, ng mga lahi na naandito sa lupa, kay Satanas, kay Baal, at sa mga kinikilalang deity na mga fallen angel. Aming Yahweh, ito'y aming binabawi at ibinibigay namin sa iyo, at aming muling inia-address sa iyo lahat ng mga awitin na inagaw ni Satanas. Yahweh na aming Aba Yahweh, na aming Ama, ikaw aming kinikilala na nagmamayari ng lahat. Hindi magaganap ang mga bagay na aming inaasam kung hindi mo luluobin. Walang mangyayari sa aming inaharap kung hindi mo kalooban na ito'y maganap. Kami po'y sumusumamo sa iyong harapan, o aming Yahweh, na ang mga bagay na nais mong maganap at iyong itinakda sa panahon na ito ay magkaroon ng sapat na blessing upang makakilos kami at magawa ng mainam ang mga bagay ayon sa iyong panukala. Tulungan mo kami, Aba Yahweh, na sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa banal mong pangalan ay lubos kanilang makilala. Saan mang dako, saan mang lugar, anumang mga lingwahe ay ipapakilala ka namin sa kanila. Tulungan mo kami na maging matatag sa kalooban, sa puso at isipan, gawin ang mga naisin na ito upang ikaw ay patuloy na mahayag sa mga araw na ito. Sa iyo ang karangalan at kapurihan, sinasamba ka namin sa hapong ito, o aming Yahweh Alhayam, sa pangalan banal ni Masayak Yawasyay, Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,